Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Isang kagalakan muli na tayong lahat ay nagkasama-sama muli sa araw na ito upang sumamba sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kapag ang iglesia ay nananalangin ayon sa kalooban ng Panginoon, ang Diyos ay sasagot sa mga panalangin. Ito po ang makikita natin na senaryo sa ating teksto ngayong umaga. Pero alam nyo, maraming beses na iniisip natin na ang palaging tugon ng Panginoon sa ating mga panalangin ay kaginhawaan at pag-alis ng ating mga problema. Ngunit kung inyong matatandaan sa Acts chapter 4, verses 29 to 30, dito ay nakita natin yung isang kakaibang larawan ng tinugong panalangin ng Panginoon sa iglesia. Ang iglesia ay hindi humiling na mawala sa kanila yung banta ng panganib, kundi ang kanilang hiniling ay lumakas ang kanilang loob sa kabila ng mga panganib. At naging tugon dito ng Panginoon ay hindi katahimikan mula sa labas, kundi yung kapangyarihan sa loob ng isang mga mananampalataya. At ito yung isang paalala sa atin mga kapatid na ang tunay na answered prayer ng iglesia ay hindi ho nakikita lamang sa pagbabawas ng mga pagsubok, kundi maging sa pagdadagdag ng tapang at ng kapangyarihan upang ipagpatuloy ang ating misyon dito sa lupa. Ito po ang magiging tema ng ating teksto ngayong umaga. Subalit bago natin basahin ang ating pong talata, tayo man ay dumako sa Panginoon sa panalangin. O aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa inyong biyaya na sa pagkakataong ito ay muli kaming makapagbubulay ng iyong mga salita. Ang aming dalangin, O Diyos, kami ay inyong tulungan upang ang mga talata ay aming pong maunawaan. Ipagkaloob niyo sa amin ang iyong banal na Espiritu na siya nagtuturo sa amin kung ano ang kahulugan at kung paano may papamuhay ang mga talata sa aming pong teksto. Kaya ang aming dalangin, O Diyos, kayo ang sumagana sa aming buhay at tulungan kami upang ikaw yung parangalan sa pangangaral ng iyong salita. Makita ka, Panginoon, sa araw na ito sa magitan ng matapat na pangangaral. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak, ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Kapatid, aniya ko po kayo na buksan ang ating mga Biblia at ito po ay babasahin natin mula sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 5, verse 12 to 42. Again, when we say open your Bible, open your Bible. If you don't have Bible, meron po tayo sa screen natin para sa ating po mga bisita. Let us always try na once may binabasa tayo ay ating pong sundan ito ng ating pong mga mata. Aklat po ng Mga Gawa, kabanatang 5, talatang 12 hanggang 42. Medyo mahaba ang ating pong talata, but gusto nating malaman kung ano yung konteksto ng ating pong pag-aaralan. And I will read from verse 12. At sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol, ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. At nangaroon silang lahat na nangangkakaisa sa portiko ni Solomon. Datapwat sino man sa mga iba ay hindi nangahas na makisama sa kanila, bagaman sila ay pinapupurihan ng bayan. At ang mga nagsampalataya ay lalo pang nangaparagdag sa Panginoon, ang mga karamihang lalaki at babae. Nanupat dinala nila sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga higaan at mga hiligan upang pagdaan ni Pablo ay maliliman man lamang ng anino niya ang sinuman sa kanila. At nangagkatipon din naman ang karamihan mula sa mga bayang na nga sa palibot-libot ng Jerusalem na nangagdadala ng mga may sakit at ng mga pinahihirapan ng mga karumaldumal na espiritu at sila ay pawang pinagaling. Datapwat nagtindig ang dakilang saserdote at ang lahat ng kasama niya na siyang sekta ng Saduceo at sila ay nangapuspos ng kainggitan at kanilang sinunggaban ng mga apostol
at kanilang inilagay sila sa bilangguan ng bayan. Datapot ng gabi na ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang mga pintuan ng bilangguan at sila'y inilabas at sinabi, "Magsihayo kayo at magsitayo kayo sa templo at sabihin ninyo sa bayan ang lahat ng mga salita ng buhay na ito." At nang marinig nila ito ay nangagsipasok sila sa templo ng mga bubukang liwayway at nangagturo. Datapat dumating ang dakilang saserdote at ang mga kasamahan niya at tinulong ang Sanhedrin at ang buong Senado ng mga anak ni Israel at nagpautos sa bilangguan upang sila'y dalhin doon. Datapwat ang mga punong kawal ay nagsiparoon ay hindi sila nangasumpungan sa bilangguan at sila ay nangagbalik at nangagbigay alam na sinasabi, "Aming narat ng totoong mabuti ang pagkakalabat ng bilangguan at nangakatayo sa mga pintuan ng mga bantay. Datapwat ng aming mabuksan, wala kaming nasumpungang sino man sa loob." Nang marinig nga ang mga salitang ito ng puno sa templo at ng mga pangulong serdote, ay nangalitong totoo tungkol sa mga ito kung ano ang magiging wakas niyaon. At may dumating na isa at nagsabi sa kanila, "Narito, ang mga lalaking ibinalunggo ninyo ay nangakatayo sa templo at nangagtuturo sa bayan." Nang magkagayoy naparoon ang Pangulo na kasama ang mga punong kawal at sinay nilang hindi sa pilitan sapagkat nangatatakot sa bayan baka sila'y batuhin. At nang kanilang mangagdala sila ay kanilang iniharap sa Sanhedrin at tinanong sila ng dakilang saserdote na sinasabi, "Ibinala naming mahigpit sa inyo na huwag kayong mangagturo sa pangalang ito at narito, pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral at ibig ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito." Datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus na siya ninyong pinatay, na ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y pinadakilan ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. At kami mga saksi ng mga bagay na ito, gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kaniya. Datapwat sila ng kanilang marinig ito ay sugatan sa puso at nangagpasiyang sila'y patayin. Datapwat nagtindig sa Sanhedrin ng isang Fariseyo na nagangalang Gamaliel, doktor sa kautusan, na pinapupurihan ng buong bayan at nag-utos na ilabas na sandali ang mga tao. At sinabi niya sa kanila, "Kayong mga lalaking taga-Israel, ay mag-ingat kayo sa inyong sarili tungkol sa taong ito kung ano ang inyong gagawin. Sapagkat bago pa ang mga araw na ito ay lumitaw na si Teudas na nagsabing siya'y dakila at sa kaniya'y nakisama ang 400 tao ang bilang na siya'y pinatay at ang lahat ng sa kanya'y nagsisunod ay pawang nangagsipagngalat at nangawalang kabuluhan. Pagkatapos ng taong ito ay lumitaw si Judas na taga Galilea ng mga araw ng pagpapasulat at nakahila siya ng marami sa bayan. Siya'y nalipol rin at ang lahat ng kaniyang nagsisunod ay pawang nagsipangalat. At ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga kailam sa mga taong ito at pabayaan ninyo sila, sapagkat kung ang pasyang ito o ang gawang ito ay sa tao, ay mawawasa. Datapwat kung sa Diyos ay hindi nyo maiwawasa, baka kayo'y mga sumpungan na nangagkikihamok laban sa Diyos. At sila'y nagsisang-ayon sa Kaniya at pagkatawag nila sa mga apostol ay pinalo nila at ibinala sa kanila na huwag silang mangagsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinawalan.
Sila nga'y nagsialis sa harapan ng Sanhedrin, na nangatutuwang sila'y nangagbilang na karapat-dapat na magbata sa kaalimurahan dahil sa pangalan. At araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay ay hindi sila nagsisipagtigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ay siyang Kristo. Mapatid, binasa po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 5, talatang 12 hanggang 42, nawa ay pagpalain ng Panginoon ang pagbasa at pangangaral ng kanyang banal na salita. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umaga na ang sagot sa matapang na panalangin ng iglesia. Para dun sa ating mga bisita, ang aming pong iglesia ay nasa serye ng pag-aaral ng Aklat ng Mga Gawa. At ngayong araw na ito ay magpapatuloy tayo sa ating pong pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa. At muli sa araw na ito ay dadako na tayo doon sa ikalawa sa tatlong pagharap ng mga apostol sa mga pinunong Hudyo sa Jerusalem. Sa chapter 4, nakita natin yung unang pagkakataon nung si Pedro at si Juan ay nagpagaling ng mayroong karamdaman ng isang pilay. Ito ay nakakuha ng atensyon sa mga tao at sila'y hinuli at iniharap sa Sanhedrin. Ito yung una. Ngayon, yung ating binasa na chapter 5, verse 12 to 42, ito yung ikalawa na ang mga apostol ay humarap sa Sanhedrin. Ngunit, ang nais kong makita ninyo kung bakit ang ating mensahe ay pinamagatan kong ang sagot sa matapang na panalangin ng iglesia, gusto kong makita ninyo na itong binasa natin na mahabang teksto ay isang kasagutan. Ito po yung kasagutan doon sa matapang na panalangin ng iglesia. Naalala niyo po ba yung nangyari doon sa Acts chapter 4? Kung saan na matapos na maaresto sina Juan at Pedro sa unang pagkakataon, at sila ay pinagbawalan na wag nang mangaral sa pangalan ng Panginoong Kristo, sila po ay iniharap sa Sanhedrin. Pero nung wala silang makita ang anumang pwedeng maging dahilan para tuluyang makulong ang mga apostol na ito, sila ay pinalaya. At nung sila po ay pinalaya, ano po yung unang ginawa nitong mga alagad na ito, nitong mga apostol na ito? Ang unang ginawa po nila Pedro at Juan ay hinanap ang iglesia. At sila ay sama-sama na nanalangin. At nung may balita na po, may hayag ni Pedro at Juan kung ano yung ginawa sa kanila, kung ano yung nangyari sa kanila nung sila ay humarap sa Sanhedrin, yung lahat ng mga pagbabanta sa kanila, ano ba yung ginawa ng iglesia? Ito po yun, Acts chapter 4, verse 29 to 30, para ma-refresh tayo. Ito yung naging tugon na panalangin ng iglesia sa salaysay ni Pedro at Juan patungkol sa mga posibleng pag-uusig. Ang sabi ng verse 29, at ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga pagbabanta at ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na sila'y mangusap ng iyong salita ng may buong katapangan at samantalang iniuunat mo ang iyong mga kamay upang magpagaling at upang mangyari ang mga tanda at mga kababalaghan sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus. So, ipinapakita po sa atin ng ating mga talata o ng ating teksto ngayong umaga na ang panalangin ito ng Acts chapter 4, 29 to 30 ay sinagot ng Diyos. Dahil dito sa ating teksto, makikita natin yung dalawang sagot ng Panginoon sa panalangin. At ano yung dalawang sagot ng Panginoon sa panalangin? Binigyan ng Panginoon ng katapangan ang mga apostol sa pangangaral ng Ebanghelyo at pangalawa, binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan ang mga apostol na gumawa ng mga tanda at kababalaghan o signs and wonders. Binigyan sila ng kapangyarihan na magpagaling ng mga karamdaman. Kaya, mapapansin natin dito na habang sinasagot ng Diyos ang kanilang mga panalangin at habang sumusunod ang mga apostol sa kanilang pagpapatotoo sa ating Panginoon,
meron tayong unti-unting makikita dito na lumalabas na tema. May tema tayong makikita dito. At ano yon? Makikita natin dito kung paano dapat tumugon ang mga tao ng Diyos sa mga pag-uusig. Ipinakita dito kung paano tumugon yung mga alagad sa mga pagsubok at mga pag-uusig. At makikita rin natin dito kung paano tumugon mga pinuno ng mga Hudyo, gawa ng Diyos na kanilang nakita at kung ano ang katangian ng tunay na nagpapatotoo kay Kristo sa harap ng mga tumatanggi sa Ebanghelyo. At dito ko po kukuhanin ang ating mensahe ngayong umaga. And this is our message this morning. Dahil sa matapang na pangangaral ng Ebanghelyo, siguradong uusigin tayo ng mga taong tumatanggi dito. Gayunpaman, ituring natin karangalan ito na maging kabahagi sa pagdurusa ng Panginoong Jesucristo. Ito yung napakahalagang makita natin mga kapatid, na kapag tayo ay patuloy na matapang na nangaral ng Ebanghelyo, asahan natin na mayroong tatanggi dito at maaaring usigin pa tayo. Pero tandaan natin, ikarangal natin ito na maging kabahagi tayo ng pagdurusa ng ating Panginoon. Ang bahaging ito na ating binasa ay nagpapakita sa atin na noong yung progress, yung unti-unti na progreso ng pag-uusig na daranasin ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. But one thing that we can see is this: hindi po ito ikinabahala, hindi ito ikinalungkot, hindi ito ikinatinag ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Bagkus makikita natin sa huling bahagi ng ating talata, ikinarangal pa nila ang maging kabahagi ng pagdurusa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman, kung ito ay sagot sa panalangin, tingnan natin at pag-aralan natin kung paano sinagot ng Panginoon ang kanilang panalangin sa chapter 4. At ito yung dalawang bagay na makikita natin. Una, ang mga apostol ay gumawa ng mga tanda at kababalaghan. At ang pangalawa, ang mga apostol ay nagkaroon ng katapangan sa pangangaral. So una, tingnan natin. Ang mga apostol ay gumawa ng mga tanda at kababalaghan. Yan yung binasa natin sa verse 12 hanggang verse 16. Kung saan dinala ang lahat ng mga may sakit sa mga apostol at sila ay kanilang pinagaling. Tinatawag po ito na mga gawa ng tanda at kababalaghan. O sa English, ito ay mas kilala pag binanggit yung salitang signs and wonders. Now, kapag napapakinggan natin yung salitang signs and wonders, siguro ilang grupo lamang ng mga iglesia ang papasok sa ating isip. Ito na po yung mga charismatic, mga Pentecostal, mga prosperity gospel churches. Bakit kaya? Kasi po, tanyag sa mga churches na ganito o sa grupo ng mga iglesyang ganito, yung paniniwala na ang mga signs and wonders o yung mga tanda at kababalaghan, yung mga pagpapagaling, ay bahagi o tanda na ikaw ay napupuspos ng banal na espiritu. Pero, meron pong mali sa kanilang paniniwala. Naniniwala kasi sila na may karagdagang karanasan, naniniwala kasi sila na ang pagkapuspos ng banal na espiritu ay karagdagang karanasan pagkatapos ng kaligtasan. Tinatawag ito sa grupo ng mga Pentecostal, Charismatic, Prosperity Gospel na second blessing. Nang ibig sabihin ng second blessing, ikaw ay binabautismuhan sa Holy Spirit. Ito yung lagi nyo marinig sa kanila, you need to be baptized by the Holy Spirit, at kapag ikay binaptize ng Holy Spirit, ikaw ay pupuspusin ng banal na Espiritu. At ang ebidensya raw na ikaw ay nabaptize ng Holy Spirit, ay magkakaroon ka ng kakayanan na magsalita ng iba't ibang wika. Yung tinatawag nating speaking in tongues, siyabarabarasiyang barambarngamba. Yung mga bigla ka na lang magsasalita ng ganyan,
na hindi naintindihan. Then you will have the power na magpagaling ng mga may karamdaman. Sinasabi nila na ito yung bunga ng Holy Spirit, ng baptism of the Holy Spirit. And ang inaasahan nila, ang lahat ng mga miyembro ng ganitong uri ng iglesia ay makakaranas ng ganitong kapangyarihan. But let me just clear you something, mga kapatid, na ang baptism of the Holy Spirit ay kasing kahulugan lamang ng kaligtasan. Ang ibig sabihin po nito, ang isang taong sumampalataya kay Jesucristo ay binautismuhan sa banal na Espiritu. Kaya ang baptism of the Holy Spirit is not a separate event. Hindi ito isang hiwalay na pangyayari, kundi ito ay pangyayari na nangyari sa sino mang tao na sumampalataya kay Jesucristo. The moment na ikaw ay naligtas, you are baptized by the Holy Spirit. Okay? Yung pagkapuspos ng banal na Espiritu, ito ay mga pagpapala pagkatapos nating maligtas. Ito po isang biyaya sa atin ng Panginoon. Itong sabi ng 1 Corinthians 12:13, sapagkat sa isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Ang ibig sabihin, during the baptism of the Holy Spirit, we are united sa isang katawan ni Kristo sa kanyang iglesia. At meron din akong gustong liwanagin sa inyong ilang mga bagay pa. Una, totoong may himala. Hindi ko sinasabi ni Nora Honor na walang himala. Hindi po. Meron pong himala. Ang Diyos ay kumikilos pa rin sa mga natatangi at kamangamanghang paraan. Ibig sabihin, posible na may mga milagro at may mga himala pa rin sa panahon natin. Ang ibig sabihin lamang nito, ang Diyos ay maaaring gumawa pa rin ng mga supernatural na bagay ayon sa kaganyang kagustuhan. Ang ibig sabihin, may mga bagay na nangyayari sa mundo na unexplainable beyond sa mga medical capacity at ito'y masasabi natin na himala. Pero, gusto kong malaman ninyo at maunawaan natin kung ano yung konteksto ng ating binasang talata. So, ipalala muna sa inyo na kapag nagbabasa tayo ng Biblia, importanteng makita natin yung pagkakaiba ng descriptive and prescriptive passages of the Bible. Kapag sinabi nating descriptive, from the word descriptive, describe, ang ibig sabihin lamang nito, ito'y mga naglalarawan o nagsasalaysay lamang ng isang pangyayari sa Biblia. Nagdi-describe lang ito ng isang event. Yun yung descriptive. Pag sinabi naman nating prescriptive, kapag kayo napunta sa ospital, meron sa inyong prescribe, meron pong mga isinusulat ang doktor, at ito yung mga gamot na kailangan mong gawin. Iniuutos. So, ang ibig sabihin, when we say prescriptive, ito ay nag-uutos ng isang bagay na dapat nating gawin. For example, Matthew chapter 28, 18-20, humayo kayo at ipangaral nyo ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Ang ibig sabihin po nito, iniutos ito. Prescribe means utos. Pag sinabi natin descriptive, pagsasalaysay lamang. Ngayon, ang bahagi nating binasa in Acts chapter 5, mula po verse 12 to verse 16, ay isang descriptive lamang. Ito'y paglalarawan lamang ni Lucas ng mga bagay na ginawa ng mga apostol. Yung signs and wonders ay isang bagay na nagawa ng mga apostol. Sa konteksto ng panahong ito, ng unang henerasyon ng iglesia, ang mga himalang ito ay merong espesipikong layunin. Yung sign and wonders ay merong design. At ito yung punto natin. Ang mga tanda at kababalaghan or sign and wonders ay nagpapatunay sa mensahe ng mga apostol. Ibig sabihin, hindi itinuturo ni Lucas na lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng panahon
ay gagawa ng mga tanda at kababalaghan tulad ng ginawa ng mga apostles. Hindi ibig sabihin, lalo sa panahon natin ngayon, hindi ibig sabihin yung sinasabi ng mga Pentecostal, ng mga charismatic, ng mga prosperity gospel, na hanggang ngayon ang Diyos ay gumagawa ng mga milagro sa mga tao. Una, bakit tayo naniniwala na hindi ito iniutos? Una, kailangan nating tandaan na noong mga panahon na ito, hindi pa naisusulat ang bagong tipan. Noong mga panahon na ito, ang mga salaysay tungkol sa mga himala at sa mga turo ng Panginoong Yesus ay ipinapahayag pa lamang ng mga apostol, ng mga eyewitnesses. Sila lamang yung binigyan ng Diyos ng kapangyarihan upang itatag ang kanyang iglesia. At para paniwalaan sila ng mga tao na sila ay sugo ng Diyos, kasama ng kanilang mensahe, yung himala. Sa madaling salita, ang mga tanda at kababalaghan ay may kaugnayan sa kanilang patotoo bilang mga saksi upang patunayan ang pagiging totoo at makadiyos ng kanilang mensahe. Lalong-lalo na dahil sila'y humaharap doon sa mga tumatangging mga Hudyo, doon sa mga tumatangging mga Romano. So paano patutunayan ang kanilang mensahe na totoo? Kailangan merong kakaiba. Ano po yon? Himala. May kapangyarihan silang na magpagaling sa karamdaman. Pangalawa, ang gusto ko makita ninyo na something na very important for us to realize na talagang hindi bawat panahon ay may mga tanda at himala. Ito po yon. Ang mga himalang ito na ginawa ng mga apostles ay kahalintulan nung mga himala na ginawa ng Diyos sa lumang tipan sa mga mahalagang yugto ng pagliligtas ng Diyos. May pangapanahon sa lumang tipan na talamak, bumubuhos ang mga himala, pero ito ay merong intensyon at may kaugnayan sa pagpapalaya o pagliligtas ng Panginoon. At sa lumang tipan, there were only two areas or time na naging mabuhos or talamak ang himala. Una, sa panahon ni Moses. During the time of Moses, makikita natin dito na maraming himala na ginawa si Moses. Ito'y upang patunayan ang kanyang misyon na iligtas ang Israel mula sa pagkaalipin at ibigay ang kautusan. Naalala niyo nung si Moses sa harap doon kay Pero, paano doon niya mapapaniwala si Pero na siya ay mensahero ng Diyos at siya ay talaga may dalang mensahe ng Diyos? Di ba binigyan si Moses ng kapangyarihang gumawa ng mga himala? At ito'y nakita, hindi lamang ng mga taga-Ehipto, kundi ng bayan ng Israel. Dito ho pumasok ang tinatawag nating 10 salot sa bayan ng Ehipto. Now, after po ni Moses, matagal na panahon uli na nawala yung mga himala. Ang sumunod na panahon na po ni na Elijah at ni Elisha. At ito naman ay upang ihayag yung kapangyarihan ng Diyos sa isang bansa na lumalayo sa Kanya at sumasamba kay Baal. At isa sa pinakakilala himala nangyaring kakaiba ay nung si Elijah ay nanalangin ng tagtuyot. 3.5 years nanalangin si Elijah at hindi ho umulan. At nung si Elijah ay nanalangin, bigla uling umulan. Now, pagkatapos ni Elijah at ni Elisha, nawala na po uli yun. Kailan uli bumalik? Pagdating na po ng Panginoong Yesus at ng mga apostles. At makikita nyo, may same o may pagkakapare-parehas. Ito ay upang ipakita ang Panginoong Yesus bilang Mesiyas at ang mga apostol bilang kanyang mga piling mensahero at nagpapatunay ng kanilang mensahe. Therefore, the point is this, ang pinakalayunin ng mga himala, ng mga apostol, ay patunayan ang mensahero at ang kanilang mensahe. Kaya sa madaling salita, yung mga signs and wonders ay parang isang selyo na nagpapatunay na ito ay mula sa Diyos.
na parang sinasabi nung signs and wonders, ang sugong ito ay akin at ang mensaheng ito ay akin. Yung mga signs and wonders ay parang mga tanda ng pagpapatunay na sila ay mula sa Diyos. Na kapag ang Panginoon ay merong bagong tagapagpahayag, kapag siya ay merong gustong sabihin sa kanyang mga tao, sinasamahan niya ito ng himala upang ipakita na ang kanilang ipinapahayag ay talagang tunay at mula sa Diyos. Kaya ito yung karaniwan, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Na kapag ang Diyos ay magpapahayag ng bagong detalye tungkol sa kanyang plano ng kaligtasan, sa kanyang pagtubos, o kapag siya ay merong ipapahayag na mga katangian niya, madalas sinasamahan niya ito ng mga himala at kababalaghan, o ng mga tanda at kababalaghan. So, ibig sabihin mga kapatid, ito yung dapat nating makita. Ngayon, paalala ko lang sa inyo, ang mga himala ay hindi laging katunayan ng katotohanan. Lalong-lalo na sa ating panahon. Sa maraming mga iglesia sa ating panahon. Inaakala kasi nila na kailangang ulit-ulitin ang mga himalang ito upang sila ay mapatunayang totoo. E nais ko sabihin sa inyo mga kapatid, may babala ang Biblia sa mga huwad o sa mga peking mga tanda at kababalaghan. For example, Matthew 24:24, sapagkat ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. Kaya hindi sapat na may himala para masabing ito ay mula sa Diyos. Kailangang ito ay sumasang-ayon sa salita ng Diyos. Kaya ayon sa Reformed Theology, ang panahon ng bagong pahayag ay natapos na sa mga apostol sa pagkakumpleto ng Biblia. Kaya sa panahon natin, hindi na natin inaasahan ang mga bagong tanda na ipapakita sa magitan ng mga bagong detalye ng plano ng kaligtasan ng Diyos. Ibig sabihin, listen to this, wala nang bagong revelation patungkol sa pagliligtas ng Diyos. Therefore, wala nang mga tanda at himala. So, ang ibig sabihin, hindi natin dapat tingnan yung ginagawa nila ng mga pagpapagaling kuno, ng mga merong karamdaman, para sabihin na sila'y totoo. No. We have now the scripture, the complete revelation of God. Therefore, we do not need the signs and wonders to believe na ang mensahe ng Diyos ay totoo. Ang kailangan mo lamang pakinggan na ito ay totoo at basahin para malaman mo ito totoo, ito mismo. Nung hindi pa ito natatapos, kailangan nila yung signs and wonders. Nakuha niyo po? Pero ngayong ito'y tapos na, hindi na kailangan. Kasi lahat ng gustong sabihin ng Panginoon, nakasulat na sa Biblia. Ngayon, napakahalaga po nito, dahil sa panahon na ito, makikita natin na yung generation ng Acts ng Acts ay panahon na sila ay nakasaksi sa Mesyas. Kaya yung pangangaral at yung mga signs and wonders ay nagiging isang panukat. Nagiging isang parang measurement, nagiging isang test para doon sa mga nakikinig. At doon sa mga nakikinig, magkakaroon niya ng dalawang tugon. Verse 13 at verse 14. Sabi ng verse 13, at sino man sa mga iba ay walang nangahas na makisama sa kanila. So nung nangaral ang mga apostol at nagpakita ng signs and wonders, meron pa rin mga tumatanggi. Dahil, una, hindi nila kayang tanggapin Jesus bilang Mesyas. At pangalawa, natatakot sila sa kanilang mga pagkapaimbabaw. Dahil in chapter 5 na ito, kung yung matatandaan yung verse 1 to verse 11, si Ananias at Sapphira ay biglang namatay ng dahil sa pagpapaimbabaw. Now, kung doon sa verse 13 may tumatanggi, ito naman yung nangyari sa verse 14.
At lalo pang nadagdagan ng mga nanampalataya sa Panginoon, karamihan ng mga lalaki at mga babae. Sumampalataya, may mga sumasampalataya. Sa pagkakataong ito, medyo nakita ninyo na outnumber na kung ilan sila. Doon sa mga naunang talata, may naligtas na 3,000, may naligtas na 5,000. Pagdating ng chapter 5, hindi na mabilang ni Lucas. Napakadami na nung mga sumampalataya. Ngayon, dahil sa makapangyarihang gawa ng Diyos sa magitan ng mga apostol, sapagkat maraming mga tao nang sumampalataya sa Ebanghelyo sa ating Panginoon Kristo, eto nangyari. Hindi ito kinatuwaan ng mga pinuno ng mga Hudyo. Kaya, again, gumawa sila ng paraan upang ito ay mapigilan. At anong ginawa nila? Ipinahuli muli nila ang mga apostol. At sa pagkakaarestong ito ng mga apostol at sa pagharap nila sa Sanhedrin, muli nating makikita yung another answered prayer sa panalangin sa matapang na panalangin ng iglesia. At ano yon? Ano yung second answer prayer? Yung una, ang mga apostol ay nagkaroon ng kapangyarihan, na gumawa ng mga tanda at kababalagan. Yung pangalawa, ang mga apostol ay nagkaroon ng katapangan sa pagharap sa mga pinuno ng mga Hudyo. Yun po yung mahabang verses from 17 to 32. Kaya, mapasin niyo po, pagdating ng verse 17, bigla na pong naging delikado yung sitwasyon para sa mga apostol. Dahil sa inggit daw po ng mga dakilang sacerdote at ng mga kasama nila, muli nilang ipinadakip ang apostol. Pero ngayon, hindi na lamang si John and Peter. This time, kasama na ang 12 apostol. Pero mapasin nyo dito, gaya nung nangyari kina John at saka kina Peter, parehas malamang na gabi o pahapon na nung nahuli o hinuli itong mga alagad na ito. Kasi kay John and Peter sinabi na sila ay mga 3:00 na ng hapon. So commonly, ganong oras pumupunta ang mga apostles para magturo doon sa last time ng prayer time nila. Kaya hapon na sila nahuli at ang katunayan nito is kinabukasan pa sila dapat iharap sa Sanhedrin. Pero, meron pong kakaibang nangyari. Nung sila hinuli at dinala sa kulungan, meron na namang kababalaghan na nangyari. May kakaiba na naman nangyari. Isang makapangyarihan ng Diyos na naman ang nangyari. Ano pong ginawa? Nagpasugo ang Diyos ng kanyang anghel para itakas ang mga apostol na hindi na mamabantay na sundalo. Alam nyo, kung paano ito nangyari, parang hindi natin lubos sa may paliwanag. Kasi nga, milagro, di ba? Siguro sa mga movies lang natin, sa mga magic lang natin ito nakikita. Pero, ganito yung nangyari. Habang ang mga apostol ay, ayon sa salaysay ni Lucas, habang ang mga apostol ay nakakulong, biglang nagpadating ang Panginoon ng kanyang anghel at binuksan ang mga kulungan. At nakalabas sila nang hindi namamalayan ng mga bantay kulungan. Wala silang kamalay-malay na ang mga mga nakakulong na ito ay wala na silang binabantayan. Paano natin nalaman yun? Kasi nung nagpasugo ang pinunong saserdote para kuhanin sana, kinabukasan, wala na. Now, maliwanag din isinaysay ni Lucas kung bakit sila pinilaya. Ito yung napakaganda na gusto kong makita ninyo. There is a good reason why the Lord freed itong mga taong ito. At ito yung makikita natin sa verse 20. Pinalaya sila ng Diyos upang gawin ang kanyang kalooban. At ano yon? Verse 20, magsihayo kayo at magsitayo sa templo at sabihin ninyo sa bayan ang lahat ng mga salita ng buhay na ito. Ito yung maliwanag. After na kayo lumaya, balik kayo sa templo, ipangaral nyo muli ang Ebanghelyo. Ipangaral nyo muli si Kristo. Take note, yun talaga ang ginawa ng mga alagad.
Nung magbubukang liwayway, nagtungo sila sa templo at muling nangaral ng Ebanghelyo. Mag-post tayo dito ng konti mga kapatid. Nakita nyo dito yung walang pag-aalinlangang pagsunod? Nakita nyo ba dito yung yung buong pagtitiwala nila sa pagsunod sa iniuutos ng Diyos? Isipin ninyo, nakulong sila nang dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Pinalaya sila para ipagawa ulit yung dahilan kung bakit sila nakulong. Pero makikita natin dito, walang alinlangan na sinunod ng mga apostol ang iniutos dito ng Panginoon. Ito gusto ko makita natin ngayong umaga. Kung papaanong ang mga apostol ay nagkaroon ng ganong katibay na pagtitiwala sa kanilang Panginoon. At hindi lang yan. Meron pa akong gustong makita ang katotohanan gusto ko makita nyo dito. Ano yon? Maaari namang gamitin ng Diyos ang mga anghel para mangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga ng anghel na palayain ng mga apostol sa kulungan ng wala nakakakita. Ibig sabihin, God can even use angels to preach the gospel. At baka mas magaling pa ang mga anghel. Kasi meron mga kapangyarihan ng mga anghel. Pero ang mapapasin nyo dito, hindi ang anghel ang ginamit ng Diyos eh. Sino? Ang mga tao. Ang mga apostol. Ang mga mananampalataya. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, eto, ang itinalagang instrumento ng Diyos upang ipangaral ang Ebanghelyo ay ang mga apostol, ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano. Kaya ang punto ko dito, ang patuloy na kinakasangkapan ng Panginoon para ipangaral ang Ebanghelyo sa mga tao ay ang mga mananampalataya. At kung ikaw ay isa ng mananampalataya, listen to this kapatid, kung ikaw ay isa ng Kristiyano, hindi ka apostol at hindi ka rin na pastor, pero kung ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay inuutusan ng Diyos na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga tao. Hindi po ang mga anghel, hindi po ang mga hayop, hindi po ang mga hindi mananampalataya. Ikaw na mananampalataya, ako na mananampalataya, tayo na iglesia ng Panginoon, ang inuutusan ng Panginoon, ang instrumento ng Panginoon upang ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya mga kapatid, tingnan natin ang pribilehiyong ito na hindi ibinigay sa anghel. Kaya dapat natin itong pagsikapang gawain ng may buong pagtatapat at gawain na may buong tapang. Tingnan natin ito bilang isang makadiyos na utos. At tingnan mo ito bilang isang pribilehiyo. At huwag mong i-miss, huwag mong pabayaan, huwag mong baliwalain ang pribilehiyong ibinigay sa iyo ng Diyos. Tandaan nyo, pag sinabi nating pribilehiyo, not all were given. Privilege means ibinigay lamang sa ilan. At kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay may pribilehiyo na maging kasangkapan ng Diyos para maipangaral ang Ebanghelyo. Ngayon, habang nagtataka ang mga pinuno ng saserdote kung paano nakalaya ang mga apostol, eto nangyari, may isang tao na nagsabi ng mga taong kanilang hinahanap ay nasa na daw. Nandun na uli sa templo at nangangaral. Muli sila nagtungo sa templo at muli nila silang inaresto. But this time, sila po ay umaresto ng dahan-dahan lang o ng maayos lang. Kumbaga, inaresto nila sila sa maayos na paraan dahil sa takot sa mga tao na baka sila'y batuhin kasi ang mga taong tinangangaral ng Ebanghelyo.
sa ikalawang pagkakataon, eto na yan, muli, sina Apostol Pablo at ang mga apostol, dahil sila'y hinuli, ay nagkaroon ng oportunidad na may pangaral ang ebanghelyo sa pinunong Hudyo. Another answer of opportunity to preach the gospel with boldness. Gaya ng prayer ng church natin. We always pray for God to give us those opportunity na makapagbahagi ng ebanghelyo. The same with the church ng Jerusalem, praying na sila'y magkaroon ng katapangan. Ang prayer nila sinagot ng Panginoon. Pero sa ibang paraan, tayo sinasagot ng Panginoon ang paraan ng prayer natin to preach, to have more opportunity to preach the gospel kapag may mga patay, may lamay, di ba? Kapag may birthday. Pero kakaiba ang sagot dito. Yung prayer nila to preach the gospel, or more opportunity to preach the gospel with boldness, sa harap ng Sanhedrin. Sa harap ng mga pinuno. Kakaiba ko dito. Kasi sila binigyan ng opportunity na mangaral sa mga taong pwede silang parusahan. Tingnan natin kung ano yung sinabi ni Pedro at ng mga apostol. And I like this part, verse 28 to 32. Itong sabi ng mga apostol, ng mga Pariseo, ibinala naming mahigpit sa inyo na wag na kayong magsipagturo sa pangalang ito. At narito, pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong mga aral at inyong ipinaparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Anong sabi ang sagot ng mga apostol? Dapat sumagot si Pedro at ang mga apostol na nagsasabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Ibinangon ng Diyos ang ating mga magulang si Jesus at siya ninyong pinatay at ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. At kami mga saksi ng mga bagay na ito at gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos sa mga magsisalima sa Kanya. Pansin niyo dito mga kapatid, merong dalawang utos tayong nakita sa ating teksto. Yung unang utos, verse 20. Pagkatapos silang palayain mula sa pagkakakulong, anong utos ng Panginoon sa kanila, verse 20? Magsihayo kayo, magsitayo kayo sa mga templo at sabihin nyo sa bayan ang lahat ng salita ng buhay na ito. Ang utos ng Diyos, mangaral kayo ng ebanghelyo. Anong utos ng tao? 28. Ibinala naming mahigpit sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito. May dalawang utos. Ang tanong, paano tumugon ng mga alagad? Verse 29. Datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na nagsasabi, dapat muna kaming tumalima sa Diyos bago sa mga tao. Ang sagot na ito, ipinapakita ng mga apostol kung sino ang dapat sundin ng mga mananampalataya. At yon ay ang utos ng Diyos. So ang punto ko sa inyo mga kapatid, may karapatang sumalungat ang mga mananampalataya sa utos ng gobyerno kung ito ay nagbabawal na sundin ang utos ng Diyos. Ibig sabihin lamang nito, ang pinaka-ultimong otoridad ng mga mananampalataya ay ang Diyos, hindi ang salita ng tao o ang utos ng tao. Na gusto kong liwanagin na hindi ito sumasalungat sa turo ni Apostol Pablo sa Romans chapter 13 na nagsasabi, pasakop kayo sa mga otoridad sapagkat ang mga otoridad na ito ay hinirang ng Diyos, ministro ng Diyos para sa mga tao. Ang ibig sabihin lamang dito ni Pablo, sumunod tayo sa gobyerno sa pamamalakad dito. Halimbawa, gaya ng pagsunod sa batas ng trapiko, pagbabayad ng buwis, sumunod tayo sa batas ng gobyerno, pero dapat tayong sumuway sa gobyerno kung ang gobyerno ay magbabawal na sambahin ang Diyos at mangaral ng ebanghelyo. Mas susundin natin
ang utos ng Diyos kaysa utos ng tao. Naalala niyo sa lumang tipan, si Shadrach, Meshach at Abednego, anong sinabi sa kanila? Sumamba kayo sa ribulto na ginawa ng hari. Anong ginawa ni Shadrach, Meshach at Abednego? Hindi sila sumunod. Kaya sila itinapon sa nagliliab na apoy. Sa panahon ni Daniel, ang sabi sa kanya, walang mananalangin sa ibang Diyos maliban dito sa hari. Sa loob ng 30 araw, anong ginawa ni Daniel? Sumuway sa gobyerno. Patuloy na nanalangin ng 3 beses. Ano nangyari sa kanya? Itinapon sa yungib ng leon. Ito yung mga halimbawa na ang mga Kristiyano ay merong ultimong otoridad. At yun ay ang Diyos. Tayo susuway lamang kapag ang gobyerno ay nagbabawal na sa atin na sambahin at paglingkuran ang ating Diyos. Ngayon, matapos ang matapang na pagsagot ni Pedro, sa kanya muling matapang na ipinangaral ang Ebanghelyo sa Sanhedrin. Yun yung sinabi ng verse 30 hanggang verse 32. Muli nilang ipinangaral na si Jesus ang Mesiyas na kanilang pinatay. Pinatotohanan nila ito bilang mga saksi at tinatawag niya ang mga tao na magsisi at sumampalataya sa kanilang mga kasalanan, magsisi ng mga kasalanan at sumampalataya kay Jesucristo. Bakit? Dahil ito lamang ang tanging paraan ng kaligtasan. At muli sa aming mga bisita, sa mga regular na dumadalo, nais muling ipaalala sa inyo, ang tanging paraan upang ang isang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng kaligtasan, ay kung ikaw ay buong pusong magsisi sa iyong mga kasalanan at mananampalataya na si Jesus lamang ang Mesiyas, ang Panginoon, ang tagapagligtas. Malibang ikaw ay buong pusong magtiwala sa Kanya, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. Pero, ito ang nakalulungkot. Ano ang naging tugon ng Sanhedrin? After nila na mapakinggan ang mensahe ni Pedro, sila po'y nasaktan. Bakit? Dahil hindi nila matanggap ang katotohanan na pinatay nila si Jesus, ang Mesiyas ng Diyos. At dahil dito, sila ay naggitngit sa galit at nais nilang ipapatay sana si Pedro at ang iba pang mga apostol. Kapatid, kaibigan, mga bisita namin ngayong umaga, paano ka tumutugon sa mensahe na si Jesus lamang ang makapagliligtas sa iyo mula sa iyong mga kasalanan? Ikaw ba'y maggigit galit dahil sinasabi mong kaya kong iligtas ang aking sarili? O ikaw ay magabaliwala sapagkat meron kang sariling paniniwala? O ikaw ay tatanggi na gaya ng maraming mga tao? O nawa huwag kang tumanggi, huwag kang lumaban sa Ebanghelyo sapagkat ang tanging paraan upang ikaw ay maligtas ay dahil kay Jesus. Dahil sa galit, gustong ipapatay. Imagine nyo yun, yung gustong-gusto na nilang ipapatay ang lahat ng kanilang mga kalaban. Pero muling gumawa ang Diyos ng isang bagay para sa kanyang mga tao. Gumawa ang Diyos para ingatan ang kanyang mga alagad. Gumamit ang Panginoon ng isang pinuno, ng kasamahan ng mga Hudyong ito upang protektahan ang kanyang mga tao. Ginamit ng Diyos si Gamaliel na tumayo at nagbigay ng matalinong payo. Sino ba ito si Gamaliel? Si Gamaliel ay apo ng tanyag na rabay na si Hiliel. Siya po yung tagapagtatag ng isa sa mga pangunahing sangay ng Judaismo. Si Gamaliel, ito po ay isang kilalang kilala na malalim sa kaalaman, sa karunungan, at mahinahon sa pag-iisip. Kaya po siya ay lubos na ginagalang ng tao. Ano yung tao na kapag nagsalita, lahat ay nakikinig? Ganyan si Gamaliel. At kilala si Gamaliel kasi siya ang guro ng pinakamatalino at
makisig na Pariseo noon, ang batang si Saulo na naging Pablo. Ngayon, anong payo ni Gamaliel? Dalawa. Ang sabi niya, una parang sinasabi niya sa mga Pariseo, sa mga Sanhedrin, nakita na natin ito. Ipinaliwanag niya na merong mga grupo noon na lumabas pero nawala din. Ginamit niya dito si Judeas, at saka si Judas ng taga Galilea. Na parang sinasabi nila, itong mga taong ito, nung simula ay nagkaroon ng mga tagasunod, pero nung namatay, nawala din. Parang sinasabi niya, ganyan din ang mangyayari dyan. Kung itong Jesus na ito ay, dahil itong Jesus na ito ay namatay, hayaan niyo yung mga alagad na yan ay mawawala din. Pagkalipas ng ilang panahon, wala na rin yan. Yan ang una niyang payo. Pero yung pangalawa, ang sabi niya, ito. Pero, kung ito ay mula sa Diyos, hindi natin mapipigilan ng mga taong ito. At baka nga, nilalabanan pa natin ang Diyos. Now, gusto ko liwanagin sa inyo na si Gamaliel, bagamat maganda yung kanyang ginawa, hindi po siya mananampalataya. What Gamaliel do, pwede natin tawaging common grace wisdom. Ang ibig sabihin niyan, binigyan siya ng Panginoon ng karunungan sa gitna ng kanyang mga kasama, pero hindi nangangahulugan na itong si Gamaliel na ito ay mananampalataya. Walang indikasyon sa Biblia na si Gamaliel ay naging mananampalataya. Ipinakita lamang dito ni Gamaliel yung magandang prinsipyo, lalong-lalo na sa mga pagdedesisyon. Ano yun? Mapakumbaba at maging maingat sa paghatol. Huwag bara-bara at huwag gagamit ng emosyon para sa isang desisyon. Tandaan, ipinakita lamang dito ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan na gumamit ng sino mang tao kahit hindi mananampalataya para isakatuparan ang kanyang layunin. Ibig sabihin, ginamit ng Panginoon si Gamaliel kahit hindi mananampalataya para mapayupa, okay, maging payapa ang kaisipan at malis ang galit ng mga pinunong Hudyo. Sa halip na kanilang ipapatay, anong ginawa na lamang nila? Ipinapalo. Alam nyo, nung binasa ko po yung ibig sabihin ng ipinapalo dito, hindi lang yung katulad ng papaluin ka sa puwet. Yung palo ko dito ay matinding mga pagpapalo. Merong binanggit si Apostle Paul na pinalo siya ng, I think 49 or 50 na kulang ng isa. Ito'y uri ng pagkapahirap noon. Hindi lang basta ito kahoy, kundi mga latigo. Ang mga apostol ay pinarusahan ng dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. At pagkatapos silang pahirapan, parusahan, latiguhin, saka sila mahigpit na binalaan na wag na muling mangaral sa pangalan ng Panginoong Yesus. Or else, muli kayong parurusahan. Now, meron akong tanong sa inyo. And listen to this. Kapatid, kung ganitong paraan kaya subukin ng Panginoon ang ating pananampalataya sa Kanya, paano kaya tayo tutugon? Kung pagkatapos mong sumimba ngayong araw na ito, pag uwi mo sa bahay, ikaw ay garutihin, paluin, parusahan, at sabihin sa iyo ng magulang mo, ng kasama mo sa bahay, huwag ka nang sumimba or else, uulit-itin ko to sa iyo. Paano ka tutugon? Paano kapag inusik ka ng asawa mo, ng kapatid mo, ng magulang mo, ng mga kaibigan mo, at ikaw ay pagtawanan at sabihin sa iyo, huwag ka nang dumalo dyan. Paano ka tutugon? Siguro, ano kaya naging tugon ng mga alagad dito? Sila ba'y natakot? Sila ba'y nagsabi na magpahinga na lamang muna tayo sa pagsamba? Sila ba'y nagsabing talikod na muna tayo? O sila ba'y nag-isip, wag na muna tayo ditong mangaral, doon na lang muna tayo sa ibang lugar, doon sa hindi tayo kilala? Ganyan ba sumagot ang mga alagad? Hindi. Wala ni si John na kanilang naging tugon. Ano ang naging tugon ng mga alagad? Sa kabila na sila'y nakaranas ng matinding parusa ng dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. And I would like you to read again verses 41 and 42. Sila nga'y nagsialis sa harapan ng Sanhedrin, and take note, listen, na nangatutuwa na sila'y nangabilang na karapat-dapat na mga bata ng kaalimurahan
dahil sa pangalan at sa araw-araw sa mga bahay-bahay ay hindi sila nagsipagtigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ay ang Kristo. What a response! Napakagandang tugon ang ipinakita ng mga alagad. Ang pagdurusa nila ay nagdala sa kanila ng ng katuwaan. Isipin niyo yun? Pag uwi mo, may latay ka, may pasa ka, hindi ka makalakad nang dahil sa palo ng mga Romano, pero umuwi kang masaya, nagagalak, dahil nakita nilang ang karangalan na magdusa at makaranas ng kahihiyan dahil sa pangalan ni Kristo. Hindi ito kayang intindihin ng mundo. Hindi ito kayang intindihin ng ibang tao kung paano ka tatayo sa iyong pananampalataya. But this is how we should respond in persecutions, in hardship ng ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, huwag tayong masyadong pabaya sa ating pananampalataya na kunting pag-uusig lamang, kunting pangungutya lamang ng mga tao, tayo tatalikod. Maaaring ang hindi umuusig sa iyo ay mga pagdurusa na katulad nito. Pero minsan maaaring inuusig ka ng iyong kasalanan. At ang iyong kasalanan nagiging dahilan upang ikaw ay hindi magpatuloy sa pananampalataya. O baka namang ginagamit ng Panginoon ang iyong ambisyon sa buhay, ang iyong trabaho, ang iyong negosyo para kaligtain mo ang mensahe ng Panginoon ay kay magpatuloy sa pananampalataya. Mga kapatid, let us stand on our faith. Sa lahat ng mga pagsubok, pagdurusa o atake ng kaaway, maging matatag tayo. Alam nyo, malamang habang tinitingnan nila ang mga latay sa kanilang mga likod at sa kanilang mga dibdib, habang binibilang nila kung gaano karami yung mga pasa, kung gaano karami ang mga sugat, maaring naalala nila ang sinabi ng Panginoon sa kanila na kinakailangan silang magdusa alang-alang sa kanyang pangalan. At maaring naalala nila ng ang mga sugat ng Panginoong Yesus nung siya'y ipinako sa krus. Nabalot ang kanilang puso at isipan ng alaala ng dakilang halaga ng kaligtasan na kanilang tinanggap mula sa Panginoon. Dahil alam nilang maliit na bahagi pa lamang ang kanilang naranasan na kahihiyan at hirap kumpara sa dinanas ng ating Panginoon. At nakikita nila ang magdusa alang-alang kay Kristo ay mapalad. Alam niyo ba mga kapatid, ang tunay na mapalad ay hindi yung marami kang kayamanan, hindi yung marami kang pera, hindi yung successful ka sa buhay. Hindi lang yun ang basihan na ikaw ay pinagpala ng Panginoon o ikaw ay mapalad o ikaw ay masaya. Anong sinabi ng Biblia sa Matthew chapter 5, verse 11 to verse 12? And I believe ito yung mga katotohanan na nasa isip at puso ng mga alagad. Mapalad kayo kapag kayo'y iniinsulto, pinag-uusig, pinagbibintangan ng lahat ng uri ng kasamaan nang dahil sa akin. Kaya anong sabi ng Panginoon? Anong turo niya sa kanyang mga alagad? Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Sapagkat gayon din ang ginagawa nila sa mga propetang nauna sa inyo. Kapatid, mapalad ka kung nakakaranas ka ng pag-uusig ng dahil sa iyong pananampalataya. At ulitin ko, bakit may mga Kristiyano, nagsasabing Kristiyano, ang hindi nakakaranas ng pag-uusig? Alam niyo kung bakit? Dahil marahil hindi ka matapat na nagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo.
Hindi ka uusikin kung tahimik ka lang at hindi ka nagsasalita sa mga tao patungkol kay Kristo. Hindi ka uusigin ng mga tao kung tahimik ka lang at hindi ka magbabahagi ng ebanghelyo sa mga mahal mo sa buhay. Hindi ka makakaranas ng pag-uusig kung wala kang ginagawa at wala kang ginagawang pangangaral ng ebanghelyo. Ngayon, kung nais mong makaranas ng tunay na pagpapala, yung tunay na pagiging mapalad, manalangin ka ng katapatan sa pagbabahagi ng ebanghelyo. At kapag dumating sa iyong pag-uusig, huwag kang malungkot, huwag kang matakot, huwag kang manghina. Ang sabi ng Biblia, magalaka at magsaya sapagkat malaki ang iyong gantimpala sa langit. Ang pagiging kabahagi kay Kristo ay maging kabahagi ng pagdurusa. Kaya bilang pamanhik sa inyo mga kapatid, hindi ko alam kung gaano na tayo kahanda sa mga pag-uusig ng dahil sa pagtayo natin sa ating pananampalataya. Subalit sana, maabot natin ang ganitong kalagayan, ang ganitong paglago, ang ganitong ugali sa pagharap sa pag-uusig sa ating pananampalataya. Hindi natin kailangan ipanalangin na tayo maging katulad ng bansa ng China, ng mga Kristiyano ay hinuhuli at pinapatay. Nung isang araw lamang, meron akong napanood siguro dahil ito yung mga nire-research ko sa aking sa internet, sa aking mga pag-aaral, sa aking mga pagbabasa. Biglang may nagpapap sa akin ng isang kwento tungkol sa China, patungkol sa mga mananampalatayang inusig. At sa kwento na yon, merong isang mangangaral na hinahabol ng mga sundalo at siya inuusig. Hanggang sa siya nakarating sa bundok at nakakita siya ng grupo ng mga tao na mula sa bayan na nagtungo sa bundok, nagtitipon-tipon doon dahil sila inuusig sa kanilang pananampalataya. Pero sila nag-usap-usap at kanilang nakita yung kagalakan na sila'y makaranas ng pagdurusa ng alang-alang kay Kristo. Kaya sana mga kapatid, hangarin natin na tayo makaranas ng pagpapalang ito at ihanda ng Diyos kung tayo dumating sa panahong ito. Bilang hamon, nawa patuloy tayong maging masigasig sa pangangaral at pagbabahagi ng ebanghelyo kahit makaranas tayo ng pag-usig ng mga tao at dapat nating ikarangal ito dahil mapalad ang mga taong inuusig ng dahil sa Panginoong Jesucristo. Mapalad kung ikaw ay inuusig ng dahil sa iyong pananampalataya. Manalangin tayo.